Happy Wednesday morning po sa inyo lahat mga kapatid. Salamat sa ating Panginoon sa panibagong umaga na muli ay kaloob sa atin. At sa umaga nito tayo po muli ay magbulay-bulay ng kanyang mga salita. Ang ating pong online morning devotion, ang Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul, upang tayo ay sama-sama makalakad sa isang mapayapang pamumuhay. Ang pamagat po ng ating pagbubulay-bulayan sa umaga nito ay prayer and interactive process. Ang ating pong batayan talata mula po sa Old Testament, sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan, pakikinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganahin ang kanilang lupain. Salamat at purihin natin ang Panginoon Diyos sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Batid natin na ang bayang Israel ay tinatawag na chosen nation. Pinili ng Panginoon Diyos ang bayang ito upang maging representative doon sa kalalagayan ng ibang mga bansa na hindi kinikilala ang pagiging Diyos ng ating Panginoon. Sa halip sila ay sumasamba sa ibang mga Diyos-Diyosan. Ngunit batid din natin na ang bayan ng Panginoon Diyos ay dumating din sa napakalungkot na kalalagayan sapagkat mismo sila ay humanap pa ng ibang Diyos
liban sa ating Panginoon Diyos na si Yahweh. Ngunit sa kabila ng mga bagay na ito, ang ating Panginoon ay nangungusap sa kanila na kung sila ay magbabalik loob at magpapakumbaba at hanapin ang ating Panginoon, mananalangin, sila ay muling patatawarin ng ating Panginoon. Ganoon na kamahal ng Panginoon Diyos ang bayang ito, kaya't patuloy nating pagbulay-bulayan itong ating mga aral at salita ng Panginoon at tignan natin yung magandang naidudulot ng ating mga panalangin at paglapit sa ating Panginoon. Hindi lamang pagbabasa ng kasulatan at pakikinig ng sermon, tayo ay natututo sa nais ng Panginoon Diyos. Bahagi nito sa ating mga paglilingkod ay ang ating personal na mga pakikipag-usap sa ating Panginoon Diyos pamamagitan ng ating mga panalangin. Because prayer is the most intimate process of receiving instruction from God. Hindi natin naunawaan ang direksyon at kalooban ng Diyos kung wala tayong panahon sa pakikipag-usap sa ating Panginoon Diyos. So, kaya't kinakailangan natin talaga yung time, no, na meron tayong slot na oras upang makipag-usap sa ating Panginoon. Ang panalangin ay hindi isang paraan lamang upang tayo humingi ng ating mga naisin sa buhay. Ang panalangin ay isang mahusay na paraan upang tayo ay makinig sa ating Panginoon Diyos. Hindi ito one-way process, kundi ito'y interactive. Tayo ay nagsasalita ng ating damdamin sa Panginoon Diyos at ang Panginoon Diyos ay nakikinig sa atin at nais niya na sa pamamagitan ng pananampalataya natin ay ipaunawa sa atin ng banal na Espiritu. Bukod dito, hindi natin ginagawa ang pananalangin dahil ito'y duty natin bilang mga Kristiyano. Ginagawa natin ito upang maipahayag ang pagnanais nating maging malapit sa ating Panginoon Diyos. Yun din ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin, ang magkaroon tayo ng malalim na kaugnayan sa ating Panginoon Diyos. Pansinin po natin, mga kapatid, ang dalawang magandang bunga ng pananalangin ayon dito sa ating batayang talata sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. At mula dito ay makita natin yung magandang mga gesture ng ating paglapit sa ating Panginoon Diyos. Una, ang wika po ay kinakailangan natin ng kapakumbabaan. Sabi nga po dito sa ating binasang talata na ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan, pakikinggan ko sila mula sa langit at patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganahin ang kanilang lupain. Mahalaga ang kapakumbabaan upang kontrolin ng Diyos ang ating buhay tungo sa kaayusan at kasaganaan. Ang kapakumbabaan ay nangangahulugan ng pagsuko natin sa Panginoon Diyos. Ang pagsuko ay ang pagpapailalim sa kapangyarihan at authority ng ating Panginoon Diyos. Ito'y nangangahulugan ng pagpapaubaya at pagpapaubaya sa ating pagsunod sa nais ng Panginoon Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Mahalaga ang pakikipagtalastasan sa Panginoon Diyos upang tuluyang kontrolin ng Panginoon Diyos ang ating mga buhay. Hindi natin maunawaan ang direksyon at kalooban ng Diyos kung wala tayong panahon sa pakikipagniig at pakikipag-usap sa Kanya sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Mahalaga ang palagiang paghanap sa katwiran ng Panginoon Diyos upang makinabang sa pagkontrol niya sa buhay natin. Kung may mga rare na bagay na napakahirap hanapin, ang Diyos
ay hindi po gayon. He is just a prayer away. Hindi mahirap hanapin ng Panginoon Diyos. At kapag siya ay ating nasumpungan, hindi siya maramot para ipagkait sa atin ang kanyang mga biyaya. So meron tayong mahirap hanapin na tao, kilala o anumang bagay, pero ito po ang maganda sa ating Panginoon Diyos. Hindi po siya mahirap hanapin. Sa pamamagitan ng panalangin, ang Panginoon ay masusumpungan natin at ang wika nga ay hindi siya maramot. Ipagkakaloob ng Panginoon yung ninanasa ng mga puso ng bawat isa sa atin. So kinakailangan lamang ng ating mga kilos at gawa sa pamamagitan ng ating paglapit sa Panginoon ay yung ating kapakumbabaan. So lalapit tayo sa Panginoon na mayroong pagpapakumbaba at pagsuko ng ating mga sarili at ating inaangkin na yung ating nilalapitan na Panginoon Diyos ay hari ng mga hari at tunay na tayo ay kanyang pagpapalain. Pangalawa po, tingnan natin ang sinasabi dito, our God is God of many chances. Sabi nga po sa 2 Chronicles 7:14, na ang wika dito, ngunit ang bayan ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpapakumbaba, mananalangin, hahanapin ako, tatalikuran ng kanilang kasamaan, pakikinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganahin ang kanilang lupain. Talaga namang tayo ay matutuwa doon sa sinabi ng ating Panginoon sa mga talatang ito. Ng Panginoon ay nagbibigay ng pangalawa o higit pang pagkakataon. Tulad ng isang mabuting magulang sa kanyang anak, hindi mabubura ng mga pagkakamali ang pag-ibig ng Panginoon Diyos sa sangkatauhan. Ang pagkakataong ibinibigay ng Diyos ay panahon ng pagkakatuto. May mga aral na itinuturo sa atin ng bagong pagkakataon. Kaya nga, ang pagkakataong pinagkakaloob ng Panginoon Diyos upang magbago ay hindi masasayang ang mga binibigay ng Panginoon na pagkakataon sa atin. Ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos ay baligtad sa pamantayan ng tao, sa tunay na tagumpay. Walang kabiguang matamis, di po ba? Ngunit ang buting idinudulot sa atin ito ay ang pagkilala na ating patuloy na pag-asa ay nasa ating Panginoon Diyos. Ito ang tunay na sukatan ng tagumpay, ang makilala ng tao ang Diyos na lumalang sa kanyang buhay. Salamat sa ating Panginoon. Malaya tayong makipag-usap sa Kanya sa pamamagitan ng ating mga panalangin at pagbabasa ng Kanyang mga banal na salita upang malaman at masunod natin ang Kanyang kalooban. Patuloy tayong matuto, magpasakop sa Kanya at paging dapatin ng Panginoon na sa kabila ng ating mga kakulangan, kahinaan, tayo ay Kanyang pakinggan at patuloy tayong bigyan ng maraming pagkakataon upang tayo po ay maging malapit sa puso ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin at pasalamat sa Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa yung mga salita na aming napagbulay-bulayan. Minsan pa, Panginoon Diyos, ay aking dinudulog sa iyo ang aking mga kapatid sa umagang ito, ang iyo pong masaganang gabay sa kanilang mga gagawin sa buong maghapon, sa work, sa school, ay ipagkaloob mo, Panginoon, ang iyong pong biyaya ng kalakasan. Ganon din, Panginoon, aming patuloy na dinadalangin ng aming mga kapatid na may mga karamdaman. Maaring sila ay nasa bahay o kaya ay nasa ospital. Iyo pong loobin, Panginoon, na sila po ay makadama ng kapayapaan sa kabila na sila may mga karamdaman at lubusan nilang madama ang kagalingan na nagbubuhat sa iyong habag o aming Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyo po mabiyayang gabay sa amin, sa diwang banal,
upang kami po ay makapag-aral ng inyong mga salita. Sa pangalan po ni Jesus, itong aming dalangin. Amen. Papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Salamat din po sa inyong muling pagsama sa umagang ito sa akin sa pamumuna ng pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. A friendly reminder po sa bawat isa, be Christ-like in your workplace today, umayo at maglingkod.